Magandang araw mga ka-co-op. Welcome to our new episode of this bookkeeping tutorial. Ang topic natin ngayon ay about continuation ng episode about posting of journal transactions and setting up books of account. In our previous episode, tinalakay po natin ang iba't ibang uri ng libro o journal na siya pong ginagamit ng mga co-op sa pagtatala po ng mga transaksyon. Una po, ang co-op po ay gumagamit ng cash receipt book. Isa pong specialized journal na ginagamit po sa General Journal System. Dito po itinatala ang lahat po ng natatanggap na pera o salapi, kabilang po yung mga cash in bank katulad ng cheque. At lahat po ng pera na natatanggap ng co-op ay may kaukulang official receipt bilang proof of transaction. Halimbawa po yung pera mula sa napagbentahan ng produkto o yung tinatawag po natin na sales. Bayad po sa utang o kaya naman interest. O kaya naman po, bayad po for additional investment. Ang lahat po ng uri ng co-op ay gumagamit po ng cash receipt book. So, narito po ang halimbawa. So, mayroon po ako ditong mga official receipt. So, paano po natin siya ipopost sa ating cash receipt book? So, una, ilagay po muna natin yung ating mga date, name of payee, yung pangalan po ng nagbayad, and then OR number. At para naman po sa ating debit side, cash on hand and cash in bank dahil po ang cash receipt book ay talaan po ng mga natatanggap na pera ng isang kooperatiba. So let's start. Para po sa ating unang OR, we have April 12 from Ray Reyes. So OR number 1001. So magkano po yung na-receive natin pera? 20,000. Para saan po? Para po sa kanyang loan payment and interest. So, ang credit side po natin, loans receivable, magkano po yung loan? 17,500. And then yung interest income po, 2,500. The next OR, we have April 12 from Crispin Santos. So, OR number 1002. Magkano po? 38,000. Para po sa payment of fertilizer. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng sales na 38,000 pesos. Kaya ang credit side po natin ay sales 38,000 pesos. The next OR, we have April 12 from Bobby Bondok, OR number 1003. So, cheque po yung binayad niya kasi check payment po yung nakalagay. Kaya ang debit side po natin ay cash in bank 111,203. At para naman po sa credit side natin, para saan po yung binayad niya? Payment for harvester rent. So, ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng service income from harvester. So, ang credit po natin, harvester income, 111,203 pesos. So, next OR, we have April 14 from Jupiter Omilia. So, OR number 1004, magkano po yung natanggap natin? Debit, cash on hand, 2,100. So, para saan po yun? For membership fee and capital share. So, ang credit side po natin ay credit, capital share, 1,500. And then, credit, membership fee, 600 pesos. Then next po, we have OR number 1005 from Ira Joyce Santos. So, nung April 14 po siya. So, para saan po? Payment of account. So, bayad po sa utang niya para sa agri-supplies. So, ito po ang entry natin. April 14, Ira Joyce Santos, OR number 1005. Debit, cash on hand, 15,830. And then, yung credit naman po natin ay accounts receivable, 15,830 pesos. Then next po, we have OR number 1006 from Millicent Diaz noong April 14 po. So, nagbayad po siya ng loan and interest. So, ang entry po natin, April 14, Millicent Diaz. And then OR number 1006, magkano po yung total na binayaran niya? 22,000. So, para saan po? Para po sa loan payment. So, ang credit side po natin ay loans receivable, 20,000 pesos. And then credit, interest income, magkano po? 2,000 pesos. So, ang debit po natin ay 22,000 pesos.
So after po natin ma-record lahat po ng OR, ito-total na po natin yung lahat po ng account. So sa cash on hand, we have 97,930 pesos. Sa cash in bank, meron po tayong 111,203 pesos. Para po sa ating loans receivable, meron po tayong 37,500. And then interest income, 4,500. Sa sales po, meron tayong 38,000. Capital share, 1,500. Membership fees, 600. At para naman po sa ating harvester income, meron po tayong 111,203 pesos. And then accounts receivable, 15,830. So after that, gagawa po tayo ng ating summary. So mahalaga po yung paggawa natin ng summary. Dahil dito po natin makikita kung balanse po ba yung ginawa nating pagre-record. So kukunin lang po natin yung total ng bawat account. So para po sa ating cash on hand, we have debit 97,930, cash in bank 111,203, and then para sa ating credit side, we have loans receivable 37,500, interest income 4,500, sales 38,000, capital share 1,500, membership fee 600, harvester income 111,203, and then accounts receivable we have 15,830. So ang total po ng ating debit side ay 209,133 pesos. So same po siya sa credit side, 209,133 pesos. So ibig sabihin, tama po yung ginawa po nating pagjo-journal sa ating cash receipt books. Pangalawang specialized journal or book po na ginagamit po ng Co-op sa kanilang general journal system ay ang cash disbursement book. Dito naman po itinatala ang lahat po ng transaksyong binabayaran ng cash o pera mula sa bangko. Ang Co-op po ay gumagamit ng cash o kaya check voucher slip bilang proof of transactions. Naka-attach po dapat ang OR ng mga pinagkagastusan. Halimbawa po sa bayad sa supplier. So, ang debit side naman po natin ay yung mga name po ng naging expenses po ng Co-op. Dapat po ang natanggap na resibo mula sa supplier ay i-attach po natin sa gagawin po nating voucher. Gayon din po kung nagbayad ng bill, i-attach po natin kasama po ng voucher yung OR mula sa pagkakabayad. Kung wala naman pong resibo ang itatalang expenses, make sure po na nakapirma sa voucher yung pinagbigyan po natin ng pera. Bilang proof po na natanggap po niya yung kaukulang bayad para sa expenses na yon. Ito po ay para maiwasan ang anuman pong maling akusasyon, katulad po ng pandaraya. At nagbibigay rin po ito ng accountability para po sa nagbigay at tumanggap ng pera. So narito naman po yung halimbawa ng mga transaction na ipopost po natin sa ating cash disbursement. So meron po ako ditong mga cash voucher. So imagine, ito po yung ating cash disbursement book. So una, ilagay po muna natin yung date and then yung particulars kung saan po tayo nagbayad at ano po yung purpose. And then yung voucher number. And then credit, cash on hand. So this time, dito po sa ating cash disbursement book, naka-credit naman po yung ating cash. Ibig sabihin po, lumabas po yung pera dahil po ipinambayad po natin sa ating mga expenses. And then sa debit side naman po, dito naman po natin ilalagay po lahat po ng pinagkagastusan natin or yung mga naging expenses po natin. So simulan na po natin yung pagpo-post sa ating cash disbursement book. Unang voucher po, number 04351. So nagbayad po tayo ng electric bill sa Celcor noong April 15. So ang entry po natin, April 15, Celcor para po sa electric bill. Voucher number 04351, credit cash, magkano po? 526 pesos. Then next voucher, we have 04352 noong April 20. So binayaran po natin siya kay Luisa Palma para sa General Assembly Expense and Transportation Expense. So ang credit po natin ay magkano? Credit cash on hand, 21,341. Para saan po? Para sa General Assembly Expense, magkano po yung debit natin? 19,841. And then yung debit transportation expense, 1,500 pesos.
So next voucher po natin ay 04353. So nagbayad po tayo kay Noel Ramos noong April 22. So kung mapapansin nyo po dito, meron po tayong mga nakakredit. Ibig sabihin po, ikinaltas po natin ang mga ito mula po sa kanyang loan disbursement. So ganito po yung magiging entry natin. April 22, Noel Ramos, voucher number 04353. So credit, cash on hand, 37,000. And then debit, loans receivable, 40,000. And then magkakaroon po tayo ng sundry accounts. So ano po ba yung sundry account sa CDB? Ito po yung tumutukoy sa mga transaksyon na hindi po karaniwang kabilang sa mga regular na category. So tulad po ng purchases, utilities o kaya naman salaries. Ang mga ito po ay itinatala sa isang hiwalay na column na nakalaan po para sa sundry accounts. So since ang capital share po, service fee at savings ay hindi naman po mga uri ng gastusin, inilagay po natin sila sa isang column para pagsama-samahin. At upang ipakita po na ito ay mga account sa credit side, which means kinaltas po natin ito mula sa pera pong ibinigay or ibinayad po natin para sa loan disbursement po ng miyembro. Kaya po ito nakakredit. Kaya po ang ating entry dito sa sundry accounts ay credit service fee 400 pesos. Credit capital share 2,000 pesos. And then credit savings 600 pesos. Kinaltas na po natin yung service fee, capital share, and savings na may total po na 3,000 pesos. Ibig sabihin po, 37,000 na lang po yung lumabas nating pera. So last voucher po natin, we have voucher number 04354. So nagbayad po tayo ng honorarium para kay Darwin Alipudo, Marites Lucas, and Maricel Ortiz. So 5,000 pesos each. Ang total po ay 15,000 pesos. Ang entry po natin ay credit, cash on hand, 15,000. And then yung debit po natin or yung expenses ay yung officer's honorarium and allowances, 15,000 pesos. So like po sa CRB, ito-total din po natin bawat account. So sa cash on hand po, meron po tayong total na 73,867. Sa loans receivable, meron po tayong 40,000. Power, light, and water, 526. General Assembly expense, 19,841. Transportation expense, 1,500. Officers honorarium and allowances, 15,000. At ang total po ng ating sundry accounts ay 3,000 pesos. So, ganyan din po sa ating cash receipt book. Magkakaroon din po tayo ng or gagawa din po tayo ng summary. So, sa cash on hand po, we have credit, 73,867. And then debit po natin, loans receivable, 4,000. Power, light, and water, 526. General Assembly expense, 19,841. Transportation expense, 1,500. Officers honorarium and allowances, 15,000. And then meron po tayo mga other credit account, which is yung service fee, 400. Capital share, 2,000. And savings, 600 pesos. So, itotal lang po natin yung ating debit side, 76,867. And then sa ating pong credit side ay 76,867. So, same po yung ating debit side at credit side. So, meaning, tama po yung ginawa nating pagre-record sa atin pong cash disbursement. So, sa paggawa po pala ng ating summary, yung sundry accounts po ay i-breakdown po natin. So, hindi po natin isusulat dito yung sundry accounts na name. So, ang ilalagay po natin kung ano po yung mga accounts under sundry accounts. So, katulad po nito, yung service fee po natin, tsaka yung capital share and savings. So, next po ay yung tinatawag nating sales journal. So, ito naman po ay isang specialized journal na ginagamit po ng mga kooperatibang may ibinebentang produkto or serbisyo. Tulad po ng consumer cooperative. Ito po yung mga kooperatibang nagbebenta ng pagkain, damit, o iba pang mga pang-araw-araw po ng pangangailangan sa mga miyembro po nito. Another example, yung producers cooperative. Co-op po na nagbebenta ng produktong produce po nila like yung handicrafts, furniture,
o kaya naman po ay mga agricultural products. Then next po, service cooperative. Ito naman po yung co-op na nag-aalok po ng serbisyo tulad po ng transportation cooperative or kaya naman po yung agricultural cooperative na nagpaparent po ng kanilang mga makinaryang pangbukid. At last po yung agricultural cooperative. Co-op po na nagbebenta ng mga kagamitang pangbukid, binhi, pataba at iba pa pong agricultural inputs. So dito po itinatala lahat po ng transaksyong may kaugnayan po sa bentang ginawa ng utang or credit. Ibig sabihin po yung mga nabenta hindi po binayaran agad sa oras po ng transaksyon. Hindi po kabilang dito yung mga product sales or service sales po na binayaran ng cash dahil sa CRB na po sila itinatala. So ang mga nakarecord lang po dito ay yung mga inutang po sa atin na produkto. So meron po ako dito mga halimbawa. So meron po ako ditong sales invoice. So ilalagay lang po ulit natin yung date, name of payee or yung name po ng umutang, and then sales invoice number. Tapos makikita nyo po dito yung sales natin. Then meron din po tayong cash. And then accounts receivable. So bakit po may cash dito? Kung sinasabi nga po natin kanina na dapat ang makikita lang dito ay yung mga inutang na produkto. So para naman po ito sa mga nag-partial payment. So para po maipakita yung naging total sales po natin, then kung magkano po yung partial payment na binayad niya at yung natitira pong balance niya. Umpisahan na po natin yung pagpo-post sa ating sales journal. So meron po tayo noong June 30, sold to Marites Lucas, sales invoice number 1151. So magkano po yung sales natin? 16,290 pesos. So accounts receivable po natin, 16,290 pesos. Then next po, we have sales invoice number 1152. Nung June 30 po, sold to Jerry Luwayan. So ang sales po natin ay 6,430 pesos. And then accounts receivable, 6,430 pesos. The next sales po, we have June 30 sold to Henner Kiambao. So nag-partial payment po siya ng 5,000. Ibig sabihin po nagbayad po siya ng cash and then nag-iwan po siya ng balanse. So magkano po yung naging total sales natin? 11,500 pesos. So magkano po yung naging partial payment niya? 5,000. So ima-minus lang po natin siya sa naging sales natin. Kaya ang accounts receivable or naiwan pa po niyang balanse ay 6,500 pesos. Then last sales invoice po natin, June 30, sold to Danilo Saragpon. So sales invoice number 1154. Magkano po yung sales? 4,660 pesos. And then accounts receivable po, 4,660 pesos. And then after that, mai-record po natin lahat ng sales invoice. Ito total po ulit natin siya. So ang total sales po natin ay 38,880 pesos. And then meron tayong cash, 5,000 pesos. And then accounts receivable, 33,880 pesos. Katulad po ng ating CRB at CDB, isa-summary din po natin siya. So, ang ating summary po, debit, cash, 5,000 pesos. And debit, accounts receivable, 33,880 pesos. And then credit po yung sales, 38,880 pesos. So, ang total po ng debit side at credit side ay 38,880 pesos. So, ibig sabihin, balanse po yung ginawa nating pagpo-post sa ating sales journal. So, next naman po natin ay yung purchase journal. Specialized journal po na pinagtatalaan naman po ng mga purchases on accounts or utang. So, nanggagaling po ito sa mga credit voucher na may naka-attach po na resibo mula sa mga suppliers. So, yung mga purchases po na binili ng cash ay sa CDB naman nire-record at gumagamit po ng cash or check voucher. So, ang makikita po nating mga naka-record dito ay yung mga purchases po natin na inutang. So, ginagamit po ito ng mga kooperatiba na may binibiling paninda o kaya naman po ay merchandise inventory. Katulad po ng consumer or
Agricultural Cooperative. So, narito po yung mga halimbawa. So, meron po ako ditong credit voucher and then makikita nyo po may resibo po siya mula po sa suppliers. So, una po, we have May 21 from Pura Agri Supplies, credit voucher number 05355. Magkano po yung purchases natin? 53,000. And then accounts payable, 53,000 pesos din. And next voucher po, we have May 25, Sinochem Agro Philippines, CB number 05356, magkano po? 28,000 pesos. So again, ito total lang po natin sila parehas. 81,000 para po sa ating purchases and yung accounts payable po natin ay 81,000. At gagawan din po natin sila ng summary. So yung debit po natin, purchases 81,000 and then credit, accounts payable po 81,000. So total lang po natin yung ating debit side 81,000. Ganun din po yung ating credit side 81,000. So meaning, balance po yung ginawa po nating pagpo-post sa ating pong purchase journal. At dito po nagtatapos ang ating topic about sa pagre-record po sa iba't ibang specialized journal na ginagamit po natin sa ating kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next video tutorial. Bye!